nyo ba mapapaniwala yung mga partner ninyong babae na talagang mahal nyo sila? Kadalasan sa mga kalalakihan, naiintindihan ko po kayo na minsan kahit na anong ginagawa ninyong effort sa isang babae, pero madalas pa rin kayong ina-accuse na hindi nyo sila mahal. Pero ang totoo, mahal mo siya. Kaya nasasaktan ka every time na hindi niya sinasabing mahal mo siya. Ang mga kalalakihan, create talaga na mapagmahal yan. Yun nga lang, nagmamahal sila naturally, naaayon dun sa alam lang nila. Kaya nga binili ng Panginoon yan, di ba? Sa mga husband na love your wife. Nature kasi sa mga kalalakihan na magbigay talaga ng pagmamahal. Kaya lang minsan, may mga oras na nagfi-fail sila na ipakita yung pagmamahal nila doon sa babae. Okay, number 1, para maiparamdam nyo na mahal nyo itong partner ninyo, itong mga misis ninyo. Presence. Magpakita ka in times of need, in times of pain. Willing na makinig sa mga hinaing niya kahit na hindi ka magsalita. Even joy and happiness dapat nasa tabi ka rin niya. Kasi kapag kulang sa presence mo ang babae, iisipin talaga niyan lack of care and love ka sa kanya. Just be available all the time. Number 2, publicity. Alam niyo ba, mga kababaihan, gustong-gusto niyan na pinagsisigawan sila sa buong mundo. Sa inyong mga pamilya, sa trabaho man yan. Kasi pakiramdam namin ay proud na proud kayo sa amin at mahal niyo talaga kami. Gawin mo siyang screensaver ng phone mo. Gawin mo siyang profile picture ng mga social media accounts mo. Kasi mas nararamdaman ng mga kababaihan na they are appreciated kapag pinapublic sila at hindi sila itinatago. Hindi naman kailangan maingay, pero ang kailangan lang yung validation na sa'yo siya at ikaw ay sa kanya. Respeto ang tawag doon. Another thing, partnership. Gusto rin ng mga kababaihan at nararamdaman nila na validated sila, mahal sila, and appreciated sila ng lalaking ito kapag kayo po ay nagbibigay ng task o humihingi ng favor sa kanila. Kahit na alam mo kung paano gawin ito, kung paano solusyonan ito, tanungin mo siya at hingian mo siya ng suggestion. Allow her to do something for you. Hayaan mo din siya na minsan siya yung magdesisyon para sa'yo. That way kasi, naipaparamdam mo sa kanya yung power niya sa buhay mo. At naipaparamdam mo sa kanya na kailangan mo siya sa buhay mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, ito, importante ito, pampering. Madalas, maraming nagfi-fail na mga kalalakihan dito. Ang mga kababaihan, kapag hindi nila nagagawa yung mga bagay na gusto nila, yung mga bagay na ikasasaya nila, or mga bagay na magpapaganda sa kanila, asahan mo pakiramdam niyan, hindi mo talaga siya mahal. Iba-iba po ang pagpapamper sa babae. Depende kung ano yung preferences niya. Depende rin niya kung ano yung love language niya. Kung ang love language niya, para mapatunayan na mahal siya, shopping. Okay, pag shopping mo siya once in a while at dalhin mo siya sa lugar na gusto niya. Bilhan mo siya ng lipstick or pampaganda man lang. Mano ba naman yung 2 guhit ng sahod mo over 300, 400 pesos ng sahod mo sa isang buwan inakalaan para dyan sa partner mo. Kasi pag alam mo yung love language ng partner mo, ang dali-dali mong spoil yung partner mo. Ang dali-dali mong makuha ng love and attention niya. So, depende yan kung ano yung love language ng partner mo. Kasi minsan, gagawin mo yung isang bagay para sa kanya pero hindi niya ma-appreciate yun. Bakit? Kasi hindi naman yun yung love language niya. Love language mo yun. Kaya minsan, nagkakaroon ng disconnection dahil hindi nag-aakma yung pagpapakita natin ng mga love language natin sa isa't isa. Another thing, eto, mahalaga din to. Power. Yes, kapangyarihan, pero hindi ito yung kapangyarihan ni Darna. What I'm trying to say is bigyan mo siya ng capability. Ang mga kababaihan, kapag less ang power niyan sa relationship ninyo, pakiramdam niyan, hindi mo siya ganun kamahal. Bigyan mo siya ng power na iset up yung buhay ninyo minsan. Kapag ang power ng babae sa relasyon ay struggle, nako, ang love talaga
talaga, hindi niya mararamdaman yan. Pero ikaw, alam mong mahal mo siya, kaya lang naho-hold yun or nakukulong mo because wala nga siyang power sa relasyon nyo. Puro ikaw ang sentro, puro ikaw ang tama sa relasyon, puro ikaw ang palaging nagdedesisyon. Hayaan mo siya minsan na magdesisyon. At syempre, kapag nagdesisyon siya, sumang-ayon ka. Give your woman some power para makita niya kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo siya pinagkakatiwalaan. Another thing, promotion. Anong ibig kong sabihin dito? Ang tagal-tagal nyo nang magkarelasyon, nasa girlfriend stage pa lang siya. Bakit hindi mo siya gawing fiancé? Then after ilang taon, gawin mo na siyang wife mo. Hindi yung para kayo go with the flow, walang plano. Kung ano lang yung dumating, kung ano lang yung nandyan, yun lang yung hinaharap ninyo. Kapag ang babae matagal na sa isang relasyon at wala ka pang plano sa kanya na maging fiancé siya or maging kabiak mo, asahan mo, hindi maganda yung tatakbo sa isip niyan. Iisipin mo niya na hindi mo siya mahal. Bakit? Hindi mo siya magawang pakasalan. Ang tagal nyo na sa relasyon. Ilan taon na kayo sa relasyon? Maniwala ka't sa hindi. Pag ang babae tumagal na sa relasyon, 5 taon, 6, 7, 8, nako, nag-iisip na yan. Kailangan ikaw bilang lalaki, magplano ka na. Kung talagang mahal mo siya, hayain mo nang magpakasal yan. Kasi kapag hindi, tapos matagal na kayo sa relasyon, pakaramdam niya, hindi pa rin buo yung commitment mo towards her. Last one, prayers. Kailangan kapag nananalangin ka, hindi lang puro pang sarili mo. Kailangan isama mo rin siya. Or manalangin kayo pareho. Magkasabay kayo. Gawin yung sentro ang Diyos ng relasyon nyo. Asahan mo kapag ganyan, lahat ng mga obstacles na pagdadaan ninyo, madalas malalagpasan nyo. Hindi lang dapat puro physical yung ginugrow natin sa relationship. Dapat spiritually. Yung spiritual journey ninyo, yan yung magbibuild and mag-grow ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!